Team, meet General Zul, one of the head scientists of Boson. Siguro ikaw ang in charge sa mga beast fighters, no? Yung mukhang butterfly? Kalabaw? Samurai? Hito at little dinosaur? Ako nga. Pero isa lang ako sa mga lumilikha ng mga beast fighters na nakakalaban nyo. Tatlo kaming hinaral ni Prinsipe Santos. Wala akong pakialam dahil ikaw pa rin yung pumatay kay Mama! Lieutenant Armstrong! Calm down! Easy, Big Bird. I'm curious to know why he's here. Huwag niyo akong saktan. Hindi ako kaaway. Narito ako para humingi ng saklolo sa inyo at makipagkaibigan. Alam niyo, hindi tayo dapat naniniwala dito sa alien na to eh! Tara, saktan na natin yan! Team, at ease! There's no need to worry. We took the necessary steps to make sure that he's not a threat. Tiniyak namin na wala siyang dalang armas at hindi siya magiging panganib sa atin dito sa EDF. Hindi lang ako nakasisiguro kung makakatulong ba siya sa atin o magiging panganib siya. Tinitiyak ko sa inyo na hindi kayo mabibigo sa pagkupkup sa akin. Kaya ng sabi ko, hindi ako kaaway. Iisa lang ang kaaway natin. Yun ay ang pinuno namin na malupit, na mananakop ng inyong mundo. Walang iba kundi si Prinsipe Santos. Si Prinsipe Zardos, ang prinsipe ng mundo namin at ang pinuno ng Bosanian Star Empire na inutusang sumakop dito sa planeta ninyo. Prinsipe Zardos. Galit ako sa kanya. Dahil isa ako sa pinagmalupitan niya. Kaya maawa kayo sa akin. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Marunong palang umiyak at pakiusap ang mga Brazilians. Alam ko, mahirap akong paniwalaan. Oo, hinaral ako na aming imperyo. Oo, isa ako sa lumikha sa mga beast fighters na nakakalaban ng Voltes 5. Pero hindi na ako naniniwala sa pinaglalaban ng aming pinuno. I knew it. Hindi siya karaniwang Bosanian. Paano ka namin kaawaan? Kung sinasakop mo yung mundo namin at pinatay mo yung nanay namin! Pati na rin kay Dr. Smith. Oo, inaamin ko yan. Pero hindi ko na kaya kalupitan ng aming pinuno. Hindi lang sa mga tagalupa kagaya nyo, kundi sa mga nakabababa sa kanya. Kaya tumakas ako. Kasi gusto ko lang naman ng katahimikan, nakalayaan. Hindi ko na kaya yung kalupitan na inuutos siya sa amin. Alam mo, itigil mo na yung drama mo. Kasi hindi pa rin ako naniniwala sa'yo. Tama. Dahil lahat ng mga dumadalaw na Bosanians dito, mga sinungaling at manloloko na katulad mo! Pati Judy! Tutunayan ko sa inyo. Totoo sinasabi ko. Dadali ko kayo doon sa lihim na kastilyo na kung saan matatagpuan niyo si Prinsipe Santos. Kuya Steve, Dr. Hook, kailangan natin na-check yung lugar na sinasabi niya. Baka nandun si Papa. Baka nandoon ang papa nyo? O baka trap na pwedeng pumatay sa atin? Guys, ito na naman tayo eh. Tanging siya lang yung nakakaalam ng totoo. Alam mo,
Hindi ko alam kung nagsasabi ka ng totoo o niloloko mo lang kami para ihatid kami sa kamatayan namin. Pero once na malaman kung niloloko mo kami, May mga bihag na mga tagalupa. Mga kagaya niyong mga tao. Nandun po ba ang papa namin? Si Dr. Ned Armstrong. Ned Armstrong? Si Ned Armstrong. kilala mo siya? Hindi. Niloloko mo ba kami? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung nandun si Dr. Ned Armstrong. Hindi ako nakakasiguro kung nandun siya. Malamang nandun siya. Maaaring nandun siya. Hindi lang ako nakakasiguro. Kuya, mas kailangan nga natin puntahan yung lugar na yun. Tama, kailangan natin ligtas si Papa. This is insanity. Inuutong lang kayo ng alien na yan kasi nakuha niya yung kahinaan yung magkakapatid. Nauhaw kayo sa atensyon ng mga magulang nyo. Kaya binubudol lang kayo niyan. Mark! Please! Dr. Hawk, what do you think? May paraan para malaman natin kung nagsasabi siya ng totoo. Susunod sa Voltes 5 Legacy. Pinunong Rothgar. Huli na tayo. Mukhang wala na nga talaga siya. Hihingi po ako ng permission na investigate yung sinasabi niyong lugar. Nakawalan niyo. Sasamahan ko kayo. I knew it. It's a trap. Maligayang pagdating. Voltes 5. Kinagagalak ko kayong makita mo.